Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Gene. Dear Mags FM. Gene, itago niyo na lang ako sa pangalang Bongski. Actually, hindi ko ito kwento. Gusto ko lang i-share ang story ng kaibigan ko. Itong kaibigan ko na to, tinatawag kong college buddy, best friend, bro, basta barkada. Itago na lang natin siya sa pangalang Dondon. Si Dondon, mabait. Shy type ang itsura. Medyo introvert. Pero talented, matalino. Sporty ang dating ng katawan. Kaya kahit sinong babae, magkakagusto sa kanya. One time noon, nung nasa college pa kami, merong isang napakagandang babae na talagang may crush siya. Quite popular itong girl na to sa college campus kasi sumasali sa beauty pageants. Kaya naman, maraming lalaki ding nanliligaw, bumubuntot-buntot. And since crush na crush ni Dondon, naghanap siya ng paraan para mapansin siya. Sobra siyang seryoso ang pagka-crush niya sa girl na to. Kung saan talagang naghanap ng paraan para mapansin siya. So he asked her out ng ilang beses hanggang sa kinompronta siya ng girl na talagang busy daw siya at walang panahong makipag-date. Pero hindi na discourage si Dondon. Panay pangungulit pa rin niya sa girl. Hindi siya na disappointment lang nung diretsahan siyang binasted nito. Pero parang tingin naman niya, gusto din siya ng girl or gusto lang niya yung atensyon na nakukuha niya sa mga lalaki. Madami kasing pagpipilian. Kaya parang si Dondon hindi napapansin ang kagwapuhan. One day, naikwento sa akin ni Dondon ang lahat ng nangyari sa kanilang date for the very first time. Kasi napapayag niya pala yung girl na yon na sumama sa kanya sa concert. That time kasi, sikat na banda ang magtutugtog. Tapos mahal ang ticket. Si Dondon naman, kahit ubos na ang ticket, ginrab ang opportunity na yung friend niya na hindi makakapunta ng concert, binili niya doon. Kasi kailangan ng out of town dahil may emergency. Binili niya kahit napakamahal ng tickets at dalawa pa. At ang isa ay para sa girl na inimbitahan niya. Dondon immediately called the girl of his dreams. And of course, dahil sikat yung bandang yon at mahal ang ticket, tinanggap agad ng girl. So nagplan na sila kung saan magkikita. Hanggang nakita nga sila at everything was fine. Sobrang excited si Dondon dahil finally napapayag niya ang girl na crush niya. The night of the concert na. Naghihintay na lang para magsisimula na ang concert. Pero bago pa nag-start, mga ilang minuto na lang, biglang sinabi ng girl na nakita daw niya yung friend niya. Saglit lang daw at babalik siya. Pupuntahan niya lang daw. So ayun na nga daw. Pumayag naman si Dondon. Hindi na niya makita yung girl kung saan na nagsusuot kasi sa sobrang dami ng tao. Pero naghintay lang siya doon sa inuupuan niya. Hindi na siya umalis pa kahit naihihi na daw siya
Baka kasi pagdating ng girl, pagbalik, wala siya. At baka mawala pa. Pero alam mo ba, Chin? Ang sabi ni Dondon, natapos na lang ang concert. You guessed it right. Hindi na bumalik ang girl. Sobrang disappointed ni Dondon, pero nagpakatino pa din. Kahit nabibwisit na daw siya. Nanatili pa rin siya dun sa upuan niya kasi alam niya that was the only place na hahanapin siya ng girl. Inisip na lang daw ni Dondon sa sobrang dami ng tao, baka hindi na nakabalik ang girl. Magkasama dun sa kaibigan niya or napilitang magstay dahil pinilit siya ng kaibigan niya. Naging positive pa rin si Dondon hanggang nagliligpit na lang halos ang karamihan. Pa-out na ang lahat. Inantayan niya pa rin dahil nagpapaka-gentleman siya. Pero hindi pa rin bumalik yung girl. Gusto niya sanang ihatid ito sa bahay nito. But he saw no sign of that girl. Panay siya tawag, panay text, hindi sinasagot. Hanggang sa nawalan siya ng pag-asa, umalis si Dondon na sobrang nasaktan. Tiniis ang ihi at lahat para mabalikan siya ng girl. Ang mahal daw ng ticket, tapos ganun lang daw mangyayari. Wala din naman pala siyang kasama. By the next morning, sobra pa rin siyang bad trip. Hindi niya lubos maisip daw na nag-walk out ang girl sa kanya. Sinadya ba daw yun or nagkataon lang? Pero hindi pa rin daw tama na pinaghintay siya ng ganun katagal at hindi na sinipot. Tanghali na nang tumawag ang girl. Panay sorry. Ang sabi pa nito, nakita daw niya kasi ang ex-boyfriend niya. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap at sinubukang i-workout ang relasyon. Kaya nawala daw siya sa oras. Hindi niya na napansin, tapos na daw ang concert. Nang hinayang nga daw siya dahil na-miss niya ang concert and blah 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 blah. Si Dondon naman, tinanggap yung apology niya. Panay sorry at na-convince naman na parang totoo naman ang sinabi. Pero na-hurt pa rin siya dahil ex-boyfriend ang kasama nito sa concert na kung saan siya ang bumili ng ticket. Siya ang nag-imbita, iba naman ang kasama. Sabi pa ng girl, napakabait daw niya. Very nice and forgiving. Kasi naiintindihan daw niya. Pero that girl had underestimated Dondon. Ang sabi ni Dondon, para makabawi siya sa kasalanan niya, makipag-date siya dito the next Saturday. Pumayag naman ang girl dahil alam niyang may kasalanan nga siya. So nag-set na naman ng date the next Saturday. Isang gabi, dinala niya ang girl sa isang mamahaling Japanese restaurant. Si Dondon kasi may kaya. Siya yung tiglibre sa aming magbabarkada. Siya yung pinakamayaman sa amin at siya naman ang pinakamabait. Hindi ko ripot. And by the way, balik tayo doon sa Japanese restaurant. Nag-order na ang lahat. Napakabait pa rin ni Dondon na parang wala lang nangyari. Parang hindi ba siya na-visit doon sa pagpapaantay sa kanya ng girl. Ang hindi ko alam, sinabi ni Dondon sa akin na nung nag-make siya ng reservation sa restaurant na yon, under sa pangalan ng girl. Kaya nung nauna ang girl, na-accommodate siya ng restaurant. So sabay na daw silang umupo. Nag-order pa ng bottle of wine.
Tapos ang daming mga appetizers. Mamahaling pagkain. Nung halfway na sa kanilang pagkain, nag-excuse si Dondon. Ang sabi niya, excuse lang muna, punta lang ako ng men's room. Sabi pa ni Dondon, babalik ako. I'll be right back. So okay lang naman sa girl. Hindi napansin na may plano pala itong si Dondon. Instead papuntang men's room, dumiretso ng parking lot at umalis na. Yes, Jean, in short, naiwan ng babae sa restaurant at siya ang nagbayad doon sa kanilang kinain. Sobrang mahal ang mga in-order nila. Ewan ko na lang kung meron bang pambayad ang girl. Pero mas mahal pa rin ang ticket ng concert. So tay na daw sila. Nakabawi na daw siya. Nakakatawa lang kasi si Dondo naturingan naming mabait. Medyo silly din pala. Di nakatagpo siya ng katulad niya. Hindi naman kasi deserve ni Dondon na i-treat ng ganun. Napaka-insensitive naman kasi ng girl ni hindi niya kinonsider ang feelings ni Dondon. Ang tagal niyang in-invite na makipag-date. Nung pumayag, binilhan ng napakamahal na ticket ng concert. Tapos iiwan niya lang. Pinigilan ang pag-ihi para lang madatnan niya dun sa upuan. So ngayon, naranasan ng girl kung paano pag-aantayin. Malupit na akong malupit, pero natatawa ako. Wala akong masabi kundi buti nga sa kanya. Si Dondon naman, medyo nakonsensya. Pero binlock na niya ang girl. Binlock sa Facebook, binlock sa calls. She got a taste of how she had made him feel. Mirisi. Kahit nakakatawa ang kwento, may lesson naman dun. Sana'y maging sensitive din kahit papano at sensible. Ang mga pinag-aantay na date at yung mga gino-ghosting. Dahil kung sa akin din nangyari yon, baka sobra pa ang gagawin ko doon. Ano naman kung maganda siya? Kung ganun naman ang ugali niya. Maraming salamat, Chin, sa pakikinig ng nakakatawa kong kwento. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax, Bongski. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa
Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.